what we have received from the Lord, no? Kaya wag niyo pabayaan na mawala 'yan, wag niyo pabayaan na mabawasan 'yan. Dapat lagi tayong preserved unto the coming of the Lord. Okay, so ngayong magang ito, ang ating tema ay tatapusin natin sa pamagitan ng huling topic natin concerning the ultimate consolidation. Ay. So pag sinabing consolidation, we are preserving. Pinipreserve natin ano yung tinanggap natin sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. Mahalaga na maunawa natin yung paghihintay natin sa Lord, mahalaga yung preservation. Dapat ma-preserve tayo. Sabi sa unang Thessalonica 5:23. 1 Thessalonians 5:23. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So yung ating pong tema is dedicated for eternity. Sabi mo sa katabi mo, you are dedicated for eternity. Yan. Laan ka para sa walang hanggan. No? Kaya, yung ating buhay na pangsamantala, kinakailangan maunawaan natin, paghahanda lamang yung para sa walang hanggan. Alright? Napakalaga na ating makita yung ating mga ginagawa ngayon. They are just preparation for our eternal estate. Yung pangwalang hanggang kalalagyan natin. Alright? Alright, so yung unang-una natin na mga mensahe yung mga naunang linggo, they are all related to our topic. Ano yung ating napag-unawaan? Yung first topic natin, sabi natin, you will be sorry if you miss this. No, di ba? Parang, naku, wag mo mamimiss to. You will be sorry. Terribly sorry, no? Kasi pagka na-miss mo yon, nawala sa'yo, hindi lamang yung opportunity, kundi buong buhay mo, buong kaligayahan mo, lahat-lahat nawala na sa'yo. Alright? And then the second week, we discuss about the most awesome place to be. Right? Kung yung lugar na gusto natin na nandun tayo palagi. No? So, hindi yung Boracay, hindi Baguio, hindi Palawan. Ano yon? That is in the presence of God. Tama ba? Yung bang lugar na gusto mong palagi nandoon ka dahil napapalakas ka, na-encourage ka, nare-refill ka, nare-refresh ka. Alright, and then we discuss about for God's purpose only. Yan. Yung buhay mo ay para lamang sa Panginoon. Why? Dedicated ka na no? You have been dedicated for eternity. That's why, huwag natin pabayaan yung ating buhay ay magamit sa ibang mga pababaraan. Dahil ikaw ay for God's purpose only. And then, last week, ating napag-usapan yung journey. No? Kasi life is a journey. At ating natalakay doon, don't get lost in your journey. So mahalaga, meron tayong mga landmarks, may mga directional sign patungo sa ating pupuntahan. At tinalakay natin doon ano yung mga dapat nating pakatandaan para makarating tayo sa ating patutunguhan. No? Ang taong walang direksyon, maliligaw. No? Kaya, kailangan. Now, this time, we will discuss about yung pinaka-ultimate consolidation or preservation na gagawin natin. We are to preserve something. No? Kung tayo nagpipreserve ng mga disciple this time, we will discuss about how to preserve ourselves blameless until the coming of Jesus Christ. Diba? Yan ang alam, ma-preserve natin. Hindi lang mga disciple, pinipreserve natin. Lalo tigit sa lahat, yung sarili mo, ipipreserve mo. Alright? So, pag pinag-usapan na yung preservation, di ba? Pagkain lang alam natin, i-preserve
matamis, so kinakailangan lulutuin sa asukal na matamis, ganon. O di kaya bababad sa suka para hindi masira, di ba? Pero, siyempre, meron tayong dapat na ingatan. Ang sabi dito sa ating talata, meron tatlong iingatan tayo sa ating sarili. Spirit, soul, and body. Okay? Mainit ba? Mainit, ano? Pero huwag ka mag-alala, may mas mainit pa dyan. Medyo nasira itong isa kaya kailangan na paayos natin. At saka talaga mainit. Talagang sobrang init ngayon. Kaya normal na lang yan. No? Ang mahalaga ay ma-preserve natin yung ating pong kalalagayan kahit nakakaranas ng ganitong mga uri ng sitwasyon. Lalamig din yan. Kaya mag-alala. At pagka tayo nagtayo ng magandang gusali ay sisikapin natin talagang conveniente tayo. Amen. Okay. So, ano ang kailangan natin gawin? Sabi rito, ngayon nga, ang Diyos ng kapayapaan, siya mismo ang magpabanal sa iyo, buong buo, at nawa ang buong espiritu, kaluluwa at katawan mo ay maingatan nang walang anumang dungis sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Kasi habang tayo nasa sa mundo, ay naapektuhan tayo ng napakaraming bagay. Habang tayo nasa mundo, ay subject tayo sa mga pakilos ng tukso. Right? Kaya kailangan maunawaan natin, no? Bilang mga disipulo at tagasunod ng Panginoon Kristo, dapat tayo handa, dapat tayo matibay. Pag sinabing consolidate o preserve, no? Yung word na consolidate means pagtitibayin, no? Maging stable ka, maging firm, steadfast, no? Buong buo, matatag, matibay, na kahit may bagyo ay nakatayo pa rin. Diba? Kahit may pagsubok, nakatayo pa rin. Hindi bibigay. Diba? Yan ang sabihin ng consolidated. Buo, matibay, matatag, hindi bumibigay, hindi sumusuko. Ayan. Okay? So dapat ganun tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kasi marami pang pagsubok darating sa ating mga buhay. Napakaraming pagsubok. Habang nasa mundong ito tayo, ay huwag mong asahan na mawawala ang problema, pagsubok, palagi nandiriyan yan. Kaya nga ating sinisikap na ipaunawa sa mga tao, hindi pa ito ang langit. Impyerno nga ito no? Hello? Inihanda na ng Lord yung lugar na pupuntahan natin. Kaya nga lang, inihanda natin tayo para makapunta tayo doon. Kasi pag di tayo handa, di tayo makakarating doon. No? So habang nandito tayo sa temporary estate na to, ng kalalagayan na ito na pangsamantala, dapat naghahanda tayo. May ginagawa tayo sa paghahanda. No? Hindi pwede na bahala na. Hindi pwede. Yun ang pinaka kapahamakan ng tao pagka sinabi mong bahala na. Di ba? Kung may sinabi si Lord, gawin mo ito, tapos sabi, bahala na. O, ibig sabihin your choice is wrong. Tama ba? May pinapagawa sa'yo, sabi Lord, answer, yes or no. Sabi mo, bahala na. Ano? Tama ba sagot yung bahala na? Mali, di ba? Kahit anong daanin mo, hindi po obra yung bahala na. When there are only two choices, heaven or hell, bahala na. Hell ka talaga. Alright. And to provide guidelines for self-preservation, dapat alam natin paano natin mapapreserve yung ating spirit, soul, and body. So, pag sinabi natin self-preservation o yung, sabi nga sa madaling salita, survival. Kumusta ka na? Eto, nagsusurvive pa. No? Yun ang mga normal na sagot ng mga nakaraang panahon, di ba? Eto, buhay pa.
Ibig sabihin, nape-preserve pa. Tama ba? Pero ngayon, siyempre, iba na sagot natin. Pagka-disciple ka na, iba na sagot mo. Kumusta ka, kapatid? Pinagpapala at isa ng papapala. Dapat ganun na, no? Kasi hindi ka lang just surviving. You are now a blessing to others. So yung self-preservation is human instinct. Even though no one teaches us this idea, kahit wala magturo sa iyo, normal lang sa iyo. Kaya ka nga nagsusulikap, nagtatrabaho. Bakit? Pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka mapipreserve. No? Pag nagutom ka, no, yung gutom, yan ang nagtutulak sa iyo na dapat may gagawin. Yun. Kaya pagka may ginawa ka, you're preserving yourself. No? Kaya kahit wala magturo, gagawin ng tao yan dahil kailangan niya yun eh. Diba? Yun yung pagkakalala ng Lord sa atin. We were conditioned that way. No? Kaya lamang, ito ang problema. Man's way of accomplishing self-preservation, paano ginagawa ng tao, ay napaka-limited sa earthly existence lamang niya. No? Yun nga, mabuhay lang, kumain lang, no? Magkaroon ng bahay, yun eh, magkaroon ng tahanan para sa aking pamilya, yun lang yung ating idea ng self-preservation. Magkaroon ng isang stable na trabaho, very limited doon sa ating earthly existence. At related sa ating immediate material needs. Yan, pagkain, damit, cellphone, necessity ng cellphone, ano? Bahay, pamasahe, no? Pag may sobra ng konti, mga pang make-up. Yan. So, yun yung ating nakikita ng takbo ng mundo ngayon. Kaya napakarami talaga. Kapag hindi na unawaan yung bagay na dapat nating o higit nating ipipreserve, nako, maraming mapapahamak talaga. Okay? Ang self-preservation, napakalimitado sa earthly needs, earthly existence, earthly survival, immediate material needs and basic necessities. Yun ang konsepto ng tao. At karamihan sa atin ganoon. Right? So that what people see and do are only related to their family survival. So nawa lumawak yung ating pananaw. Hindi lamang yon ang kailangan natin. May mas higit pa doon. Yung mga may kaya, yung mga affluent, ang gagawin nila, magsasave ng pera sa bangko, bibili ng mga property, mag-i-invest sa profitable business, para pag nagretiro na siya, na mahinga na, meron siyang aasahan. At meron pa rin siyang ipapamana sa kanyang mga anak. Kung kaya din lang, di ba? Walang kayang ipamana. Sasabihin niya, anak, mag-aaral ka mabuti. No? Yun ang poor man's philosophy. Tama ba? Sabi nga, that's the poor man's philosophy. Anak, wala akong maipapamana sa iyo. Ang tanging maipapamana ko sa edukasyon lamang. Kahit mag-aral ka na mabuti, magkaroon ka na magandang trabaho, at magkaroon ka na magandang kinabukasan. Kaya nangyayari, yung mga mayaman, nagtatay ng mga paaralan, yung mga mahirap naman, kumakayod para mapag-aral yung mga anak. Hello? Yun naman talaga nangyari. Yun ang reality, tama? Tama ba? Para ma-secure yung future. Yung nga, preservation of the temporal immediate needs. Okay? Ayan. Sa mga kokonti ang tinatangkilik sa buhay, ang concern lang niya, magkaroon ng bahay kahit kaunti lang, magkaroon ng tirahan ng kanyang family, masustain ang family, magkaroon ng job, decent job, stable job. Yan ang ating concern eh. No? Mapag-aral yung mga anak, masecure yung future. Pero siyempre, yung pag-aaral ng anak, hindi naman guarantee na magandang future na kinabukasan. Hello? Hindi rin guarantee. Nasa sa anak din yan kung gagamitin niya o hindi. Tama ba?
So, that's reality. Nangyayari yun. Kaya napakalagang maunawaan natin na hindi lamang yung material, temporal, ang isa-secure natin. May mas mahalaga pa doon. Okay? Sino sa atin ang parang hanggang ngayon ay ang idea natin ang praise. Hindi na preserve ang battery nito. Walang preservation ng battery nito. Praise. Okay na? Praise. Okay. So, ayan. Kaya kayong mga anak, kung kayo pinag-aral ng mga magulang nyo, pag-usayan nyo. Di ba? Huwag yung makapag-aral lang. Kayo rin ang mawawalan. Kasi if you are just an average student, nakapasa lang, nako, ang trabaho mo, makaraos lang sa maghapon. Hello? Isang kahig, isang tukha. You should aim to be above average. You should aim to be excellent. Para naman maganda naman yung kinabukasan natin. Amen? Kaya huwag tayo makukontento na average lang tayo, no? Sila nga nakapasa, ako rin. Basta lang makapasa. Huwag ganun. That's a very bad attitude. No? Complacent and very, tawag doon, napakababaw, no? Napakababaw. So, kinakailangan holistic ang ating approach to preservation. Sabihin, spirit, soul, and body. Yung buong pagkatao mo dapat ipipreserve mo. Okay? The holistic approach of self-preservation goes beyond our immediate or near future material needs. Hindi lamang material needs ang ating ipipreserve. Kung meron kang savings, good. May bahay ka, good. No? May mga tinatangkilik ka ng mga negosyo, that's good. Pero hindi dyan nanatili na yan lang. May mas mahalaga pa dyan. As a matter of fact, kapag tayo naling lang ng kaaway, minsan yung nagiging goal ng buhay, no? Malaking savings sa bangko, may magandang bahay. How about your soul and your spirit? No? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? What shall a man give in exchange for his soul? Ano may pagpapalit ng isang tao sa kanyang kaluluwa? Mas mahalaga yung kanyang kaluluwa. Amen? So, don't be short-sighted. Huwag tayong masyadong mababaw at masyadong wala tayong pananaw sa ating, no? Kailangan makita natin yung future natin, yung ating eternal destiny. Dapat nakakonekta tayo sa ating destiny. Okay? Living consists not only of material things. Life on this earth is just temporary. And we have a more important state to secure. Yung napakahalagang kalalagayan. The eternal estate. Yung ating kinabukasan. Yung ating future. Yung ating walang hanggan. No? Hindi lamang tayo physical body. We are soul. We are spirit living in this material body. Physical body. Yan ang problema kapag di natin naunawaan yung mabuting balita ni Kristo. Katawan lang natin, pinapahalaga natin yung kailangan ng katawan natin. Pero ang katawan na ito, hindi ikaw ang tunay na ikaw. Ang tunay na ikaw, yun nakatira sa katawan na to. Yung spirit and soul. Yun ikaw. Dahil pagka namatay na, ang katawang ito, aalis yung spirit and soul, babalik kay Lord at magbibigay sulit sa Diyos. No? Hebrews 9:27, di ba sabi doon? It is appointed. May taktang oras talaga. It is appointed for man once to die. And then, judgment.
So, kung dinakda ng Diyos na minsan tayo mamatay at pagkatapos na paghuhukom o paghatol, anong dapat natin gawin? Pagandaan natin yon. So we are not just physical body. Sabi mo sa tabi mo, kapatid, yung katawang yan, hindi ikaw yan. Yung nakatira dyan, ang tunay na ikaw. Alright? Kung pinapaganda mo, binimikapan mo yung physical na katawan niyan, lalagyan na yan. Mas papugihin mo yung nasa loob na yan. Tama ba? Kaya nga sabi ng Lord, hindi siya tumitingin sa outward appearance ng tao. Nakatingin siya doon sa nasa loob na yan. Sabi nga, nakatingin si Lord sa heart. Ano ba yung heart? Yun nga yun eh. Yun yung pinakabuhay mo, yun yung spirit and soul mo, no? Meron kasing physical heart, merong spiritual heart. No? Tinatalaka yung spirit and soul. Yun yung pagkatao mo. Okay? Tapikin mo katabi mo, huwag mong kapagandahin yung labas. Mas pagandahin mo yung loob. Kaya nga yung mga tao na nabubuhay just for the temporary physical life are missing the most important. Yung kanilang eternal estate ay kanilang kinaliligtaan, pinababayaan, at sila'y magsisisi sa bandang huli. Pero huli na. Mabuti pa, magsisi ka na sa una para sa huli hindi ka na magsisi. Tama ba? May kasibihan, walang pagsisising nasa una. Aba, meron na. Kay Lord, ang pagsisising nasa una. Wala sa huli. Hello? Sa Panginoon, ang pagsisisi ay nasa una palagi. Okay? If people fail to prepare for that state, yung ating eternal state, it will be catastrophic dahil may consequences eh. Eternal destruction. Kapag na-miss mo yung point na yon, kawawa naman tayo. Right? Kaya I believe, kaya tayo ay nagpupunta sa church, inaalam natin, dahil pag di natin nalaman yan, kawawa naman tayo. Okay? Kaya, minsan nakapokus lang tayo sa trabaho, pag-aaral. Kaya nga sabi natin eh, seek first God's kingdom. Seek first God's righteousness. Yun ang mananatili. Alright? You and I are spirit beings. We have soul and we live in our physical body. Ang iyong physical na katawan ay lalagyan lamang. It's a mere vessel of the real you. So, if you are preserving only the physical aspect of your lives, you are neglecting, you're missing the point. Kawawa naman tayo kapag ating nakaligtaan yan. Kaya lang, majority are on this path to eternal destruction. Kaya ang ganda ng mall eh. Ang attraction, lahat physical. Di ba? May mahilig mang mall, attracted sa physical. No? Kaya dapat ang tao ma-convert eh, from mall to church. Ma-attract naman tayo doon sa nasa loob. Hindi palaging mall, ano makita mo son, lahat pang physical. Pagkain, pampaganda, pang-display, pang-forma, hello. Yan ang nasa mall. Hindi ko man sinasabing wag na kayo mag-mall, ano? Hindi po ganon. No? Siyempre, kailangan natin. Magbibili tayo ng mga gamit natin, sa pupunta, dyan sa mall. May bibilihin. Pero hindi yan yung ating
place to stay around. Okay? Yan ang main concern ng gospel and ng good news of Jesus Christ, to announce the good news about the preservation of our spirit, soul, and body. Yan ang gospel. How to preserve your spirit, soul, and body unto the coming of our Lord Jesus Christ. Alright. Tapikin mo ang katabi mo. Kumusta ka na? Ano bang pinipreserve mo? Kaya tayo nandito, gusto natin i-preserve, hindi lang yung ating body, kundi yung ating spirit and soul. So preservation or consolidation speaks about preservation, strengthening, that we may be stable, matatag, matibay, firm, concrete. Yun ibig sabihin ng consolidation eh. Patatagin, patibayin. Okay? To make life stable, firm, concrete, for its intended purpose. May purpose yung buhay mo na yan. Na? For God's purpose only. Yun ang purpose ng buhay natin. Na? Para magamit sa paglilingkod sa Panginoon. We must live our life's real purpose. We are not meant for the temporary estate and to live a temporary lifestyle. You are in this world, but you do not belong to this world. Yan ang sabi ng Bible, di ba? Though you are in this world, you are not of this world. Hindi ka taga mundo. Hindi ka taga rito. Bakit ganun tingin sa akin? Tapikin mo katabi mo. Hindi ka taga rito. Pangsamantala ka lamang dito. Alright. Kaya don't live like the world lives. Yung lifestyle ng mundo. Pag sinabi nating world, mga tao sa mundo, yung mga pangkaraniwang ginagawa. Lifestyle of the world. No? Diba? Mahilig kumain, mahilig mamasyal, lifestyle. Kung anong uso, yon. Yan ang lifestyle. Diba? Gagayahin naman, kaya tapos magrereklamo, kulang pa yung sahod, kasi gumagaya ka eh. May modelo ka, mali lang ang modelo mo. Ang modelo natin si Lord Jesus Christ. No? Hindi si Ding Dong. Hindi si Marian. Hindi yung kanila mga sinusuot. Okay? Do not imitate their lifestyle or else you will get lost like them. Sa totoo lang naman maraming nalilin lang dahil hook up sa ganong uri ng buhay. Kung anong ipinapauso ng mga tao na yan, yun ang pinapatronize natin. Ano bang uso ngayon? Ano bang uso? Ano bang uso? Ganon tayo lagi. Doon. No? Noon. Ang tanong, ngayon. Wala na, no? Lugi na sa inyo yung SM Mall. Now that you are light, liwanag na kayo ng Lord No? Nasa liwanag na tayo Live as children of light. Be a model for others. Tayo na magmodelo. Kayo yung tunay na modelo, hindi sila. No? Hindi yung mga artista ang modelo, ang tunay na modelo, ikaw. Liwanag ka No? Ephesians 5:8. Tingnan natin. For you were once darkness, but now you're light in the Lord. Walk as children of light. Right? Yan, dati ganun kayo.
You were once darkness. Di ba? Parang walang nag-i-amen, walang makapala. Nag-agree ba tayo na dati dilim tayo? Kahit anong liwanag na mukha mo, dilim pa rin tayo. Diba? Kahit anong glutathione mo, dilim ka pa rin eh. Pag wala ka kay Lord. Pero na kay Lord ka na, kahit ang complexion mo ay, alam mo yon, malamis Aruba, pero you're light in the Lord. You're now children of light. Kaya merong story, merong pelikula, Hinugot sa Dilim. Ikaw yon. Katabi mo, ikaw yon. Tayo yon, di ba? Madalas sinasabi, hulog ka ng langit. Ha? Hulog sa langit. Ang nahulog lang sa langit ay si Satanas. Di ba? Fallen angel. Sa Bible, isa lang nahulog sa langit. Si Lucifer, si Satanas yun. No? Kaya wag pupurihin yung tao na gano'n. Ako, hindi ako Satanas, ano ba? Hindi ako hulog ng langit. Si Satanas lang yung nahulog sa langit. Maaari pa sabihin, biyaya ka ng langit sa akin. Alright. So, ngayong ikaw ay liwanag na bayaan mo makita ng iba yung liwanag mo. Show the light of the Lord in your life. Dalawang bagay, paano tayo makakating sa ating destiny, sa ating final destiny. Either, marapture tayo ng God sa kanyang pagdating, no? Or, mauna tayong umuwi, natural death, kung ang Diyos ay magtagal, no? Sa ating paghihintay. Pero I believe, tayo nasa panahon na yun, nasa hinog na panahon na tayo pagpabalik ng Panginoon. Yes! Tulad natin na pag-aralan last time, di ba? Ang binabantay na lang natin yung Israel. Ano nangyayari sa Israel? Yun ang time clock ni Lord. Kapag naitayo na yung templo, yung third temple ng Jerusalem, yun na yun. Ibig sabihin, nasa tamang panahon tayo sa pagdating ng Panginoon, rapture of the church. Yun ang ating blessed hope. No? Yung tayo ay ma-change ang body instantly, babaguhin ni Lord yung ating katawan. From corrupted, mortal to become immortal body. Tawag doon, glorified body. Okay? Lahat doon, siguradong wala nang maitim doon, lahat maningning. No? Lahat nagdiningning. Glorified body. Diba? Wala na rin may kapansanan. Si Brad Romy, dako. Diretso na maglakad yan. Si John, diretso na maglakad yan. Perfecto na yan. Diba? Glorified body. So, either way, we should preserve and consolidate ourselves for God. Kinakailangan ma-preserve natin yung ating spirit, soul, and body. Okay? So, our ultimate consolidation goal is, tatlo lang yan eh. Preserve your spirit, preserve your soul, preserve your body. So, number one yan. Sabi nga, sa ating talata, now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, ikaw at ako ay spirit being. We were created to live forever. Kaya kung ang filosofiya mo pa hanggang sa ngayon ay pagka namatay ka naman, patay ka na, wala na. Hindi po.
umpisa pa lamang ng eternity yun. At maraming tao, alam mo sa Japan, Japan po, ang suicide normal sa kanila. May isang lugar doon na magandang lugar, park yun, park. Pero bangin, malalim po yun. Pagka nahulog ka doon, hindi ka na i-retrieve dahil mahirap i-retrieve. No? Mabato, ang tubig, talagang very rough yung place na yun. Pagka ang isang Japanese ay na-prostrate sa buhay, bawa, kahit siya isang CEO, mayaman, pero pag tumanda na, parang wala na po sa kanila. Parang pag tumanda ka na, wala ka ng gamit. Gagawin yan, magsusugal yan, magpapasarap sa buhay. Pag wala ng pera, pupunta sa lugar na yun na goodbye, world. Tatalo na sila. Wala sa kanilang isip na merong buhay na wala sa kanilang. Nakakaawa ang kalalagay ng mga taong gano'n na iniisip ay walang eternity. Pero lapang isipin, meron po. Kaya nga si Jesus namatay para i-secure yung ating eternal destiny niyo. Kaya si Jesus, Diyos naging tao, nabuhay ng walang kasalanan, iningatan yung kanyang dugo, banal na dugo dahil lapat ng pagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya, yun ang reason why Jesus Christ came. Para maunawaan natin na yung ating buhay ay kinakalang ma-preserve natin hanggang sa kanyang muling pagkamalik. Dahil kung hindi mapapreserve yan, kapakamakang walang hanggan. Okay? We are part of God's Spirit and we will never cease to live whether you like it or not. Diba? Parang wala kang tayo choice Hindi ko ginusto na mabuhay sa mundo. Ano ngayon? Ano yung gusto mangyari? Hello? Di ba kung minsan nakakalitan tayo ng magulang natin? Hindi ko naman ginusto namin mag-anak nyo At sinisip pa yung magulang. Nangyayari yun, di ba? Pagkain talaga, ayaw mo na mabuhay, hirap ka na. Bakit pa ako nabuhay pa? Sinisip pa ang Diyos. Wala ka na ng choice Whether you like it or not, ngayong buhay ka na, ihanda mo na lang ang sarili mo para sa eternity. No? At kung isipin mo na wakasan ng buhay mo, ay lalong kapahamakan yun. Okay? Mabuti na lang yung mga naglaslas ng high school, buhay pa ngayon. Hello? Kapatid mo yung katabi mo. Ikaw ba yun? Grabe. High school pa lang nagsipaglaslas na. Ang gamit pa naman ay kutsilyo na kahit kamatis, hindi na may wahiwa. Diba? Ayaw tumanan. Proud pa yun. Ako naglaslas ako noon Diba? Okay, so, ang sabi in Genesis 2:7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And man became a living soul. Parang Diyos, hindi namamatay. Pag sinabing living soul, andun yung life. Alright? Kaya nga, masaklap sa mga tao na hindi ito naunawaan. Kala nila, buhay ko naman to Diba? Yun na marami. Buhay ko naman to Walang pwede magsabi sa akin kung anong pwede kong gawin sa buhay ko to. Abo, hiram lamang natin ang buhay natin. Amen ba? Amen. Kaya kung hiram, pananagutan mo yan. Hiram mo Isoli mo na maayos. Tama ba? Kung may hiniram ka, isoli mo na maayos. Buhay mo, hiram mo lang. Isoli mo sa pinanggalingan na yan na maayos. Okay?
moment you were born into the kingdom of God, yun yung born again experience natin, a new spirit was given to you. Kaya yung new spirit, yung baby na yun, spiritual baby na yun, ay lalagulan, lalaki lamang yan sa pamagitan ng salita ng Diyos. That spiritual baby in you, Word of God lamang pagkain yan. Hindi po pwede mag-Jollibee ka, McDo, no? McDo tayo. Para lumaki yung ating new spirit, hindi pwede yun. Word of God ang pagkain ng spiritual baby na yun. Kaya kung hindi ka magde-devotion, nako, batang-bata pa, pinipapasting mo na. Kung pagpastingin yung spiritual baby na nasa iyo. No, di ba? Si Aquilio, yung aking apo, grabe, ang gatas ng laging handa. No? Kasi pagka nabitin yan, magwawala yan talaga. Lahat ng bata, ganun di ba? Pagka yung gatas niya na iniinom ay nabitin, kulang, ako, hindi ko patutulogin yan. Tama ba? Ito, kahit walang devotion, nakakatulog yun. Para man yatang hindi tama, nagutom ang espiritu mo, ikaw, wala lang. Kahit hindi magbasa ng Bible, huwag namang gano'n. Ang pagkain ng espiritu ay salita ng Diyos. Yan ang tiyak-tiyak. And as your spirit is being fed with the Word of God, it grows. Yan, magkakaroon ng faith. No? Lumalakas yun yung pananampalataya. Kaya kapag ka walang kinakain yan, nako, puro duda yan. Hello? Mahirap maniwala, puro duda. Bakit? Walang Word of God eh. As your spirit grows in the knowledge of God, faith grows until your spirit matures. Kaya paano natin i-preserve yung ating spirit? Siyempre, Word of God ang katapat niya. No? It is with our spirit that we can relate and communicate with God. No? Yung ating spirit na nakaka-relate sa Diyos eh. Pag tayo nag-worship, it's our spirit that worships Him. Right? Romans 8:15, sabi nito, for you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, wherefore we cry, Abba, Father. Hello? It's our spirit that can relate to God. Yun lamang ang talagang nakakatawag sa Diyos ng Father. Hello? Kaya kung meron kang bagong spirit, iba eh. Kapag tinawag mo si God, the Father na Ama. Diba? Daddy, Tatay. Hello? Yung pagkapag ginakanta natin yung, kanta ba natin ganun yun? No longer slave to fear, I am a child of God. Diba? Hindi natin kinanta kanila, no? Pero, yan. You can, dati kasi alam mo, nung naranasan ka nun, wala pa ako sa Panginoon, baka tayo noon. Para bang, ang hirap tumawag ng Ama sa langit. Parang hirap eh. Parang, wala eh. Parang umugto lang, panalangin mo sa kisap eh. Parang bumabalik eh. Kasi alam mo na makasalanan ka eh. No? Aming amang nasa langit, parang masakit. Kahit ko, Panginoon sa sarili mo, masakit parang ganun. Hello, naranasan niyo ba yun? Dahil alam mo na ikaw ay makasalanan, alam mo na dahil mo ginawa mga kalokohan, nagtatawag ka, Lord, parang masakit. Pero ngayon, nakikita mo na pagkatawag ka ng Father, God, wow, it's your spirit that communicates with God. No? Iba eh. Parang sa loob mo ay merong kilig eh, no? May kilig. May kilig. When you speak to God the Father, may kilig sa loob eh. Parang, no? Ang sabi doon, it's our spirit that bear witness that we are children of God. Yes, yes.
Pag nadamo mo yung kilig, witness yun sa atin na tayo na yung mga anak ng Diyos. Noon, naranasan niyo ba yun na merong kilig, merong parang something inside pagkatawag mo sa na, Father, wow, may witness ang Holy Spirit. Yeah. Approve, confirm, anak na kita. Oo, di ba? Yes. Subukan mo tawagan yung hindi mo tatay ng tatay. Tatay, hindi mo naman tatay. Ako. Di ba? I-disown ka. Hindi mo kita anak. Di ba? Ganun ang feeling mo kapag ka makasalanan ka at alam mo na yung panalangin parang hindi makaabot sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero ngayon, iba na eh. Iba na yung kapag tumawag ka ng Father, kapag alam mo pinatawad ka na, hinugasan ka ng kasalanan. Pasok na pasok. Right? There is a witness. Verse 16. Yan. Ano sabi niya? The Spirit of God Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Dapat madama mo yun. No? Damhin niyo yun. No? Sanayin sarili niya na, alam mo yun, minsan kasi hindi na tayo, o minsan kasi malayo tatay natin, o di ka patay na tatay, wala na tayong tatay. Umpisa mo yun. Tawagan mo si Lord, Father God. Diba? Damhin mo yun. No? Diba? Kagabi yung nag-Father's Love, di ba? Ito, damang-dama yung pagmamahal ng Ama. Di ba? Kaya, huwag niyo pabayaan na mawala yun or mabawasan yun. The love of the Father is with you. Ingatan mo yan. Amen? So, yun yung ating espiritu ang nagko-communicate sa God. Siya nagko-connect. Sabi nga sa Proverbs, the spirit of man is the candle of the Lord. No? Nakaka-connect tayo yung ating spirit sa Kanya. So, i-preserve natin yung ating spirit by the Word of God and by continually being connected with God through our prayer and worship. No? Mag-worship ka sa Kanya palagi para makonect. No? In that way, you will be strengthened in the Spirit. Yung mga paraan eh. Mag-pray ka in the Spirit. Pray in tongues. Yung kanina, no? I-develop mo yan. That's a very powerful tool para ikaw ay ma-refresh, ikaw ay lumakas spiritually. Kahit minsan physically mahina ka, pagka nag-pray ka in tongues, you will be strengthened. No? Kasi mahina katawan mo, pero malakas ang spirito mo, lalakas ka. No? Mahirap yung malakas ang katawan, mahina ang spirito mo, ako maghihina. Hindi mo kakayanin. Hindi mo masusustain yung lakas mo. Kasama palagi na dapat malakas ang katawan, malakas ang spirito para matatag ka. No? So, minsan kahit may sakit ka o may karamdaman ka, mahina ang katawan mo, pero kung malakas ang spirito mo, you can be sustained. Okay? All you have to do is to worship God, remain in the presence of God, pray in the Spirit, read the Bible. Yan ang mga pagkain ng spirito. Yan ang mga pang-preserve ng spirito. Hindi asukal, hindi suka. No? Word of God, worship, presence of God. Yan ang pang-preserve ng ating spirito. Okay, so how about the soul? Number 2 is preserve your soul. Again, the same scripture. Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your soul be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So yung ating soul, yung ating kaluluwa, laging kasama ng Espiritu yan. Yung ating kaluluwa, yun yung ating identity. Yun yung ikaw. Kaya na ikaw ay isilang na muli, Espiritu lang. Yung kaluluwa, dati pa rin. Right? Hindi maaaring palitan yan. Dahil pag pinalitan yan, hindi na ikaw yun. Okay? Ang ating soul, o kaluluwa ay binubuo ng mind, emotion, will. Kaya andyan yung ating pakiramdam, yung ating feeling, andyan sa ating soul. No? Our soul is only renewed by the Word of God. Yan. Kung ang
ating soul, ang ating mind ay napakarami mga kalaswaan, kabulukan, lahat ng mga dati, mga bisyo, lahat ng mga yan, nandiriyan yan. Kaya nire-renew po yan. Pinagiging bago. No? And it's also through the Word of God. Kaya yung discipleship process, ang design po na yan is to renew our soul, our mind. Kaya kung nagdi-discipleship ka, you are preserving your soul. No? Hello? Yan ang paraan para ma-preserve yung ating soul. Romans 12:2, anong sabi rito? Do not be conformed to this world. Yung ibang verse sabi, anymore. No? Maganda yun, merong anymore. Tama na, tapos na. No? Punong-puno ka na. Diba? Kaya sabi nyo, do not be conformed to this world, but be transformed. Magpanibago ka na. Magbago ka na. Paano? By the renewing of your mind. Marami kasi nagbabago, hindi nirenew yung mind, kaya luma pa rin. Tama ba? Pagka gusto mo talaga magbago, mind muna ang baguhin mo. And it's only through the Word of God mare-renew yung ating mind. Okay? That you may prove what is that good, acceptable. So pagka yung Word of God ang ginamit mo, malalaman mo ano bang maganda, ano bang tama, ano bang katanggap-tanggap sa Diyos. So makikita natin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Siyempre, sabihin, Lord, make disciple. Be a disciple and make disciple. Yun yung paraan para ma-renew yung ating soul. It is in our soul where our mind receives, processes, and stores information as far as our memory can recall. Kaya very crucial yung mind natin eh. No? Very crucial yung mind natin. Anong nangyayari sa isip ng tao, ikaw lang ang nakakaalam. Tama po ba? Kaya lagi natin sinasabi, the battle is in the mind. No? Ano yung naka-imbak dyan? Ano yung pinoproseso na yan? Ano yung lahat ang tinatanggap na yan, andi diyan. Ikaw lamang ang may alam noon. Okay? Kaya kapag hindi renewed yan, kapag hindi mo pinaltan ang mga basura ng diriyan, yun pa rin ang gagawin natin. Yun pa rin ang mangyayari sa buhay natin. Kaya napakalaga ng memorization. Kaya sabi, meditate the Word of God day and night. Ang purpose is to renew your mind. Paltan lahat ng mga nandiriyan. Okay? Hello? Mahalaga na mag-memorya tayo ng mga scriptures. No? Napakalaga. It is also in our soul where our emotion, yung ating feeling, yung ating senses, dwell. Andyan lahat yun sa ating soul. No? Kaya kung matampuhin ka, soul yun eh. No? Emotional, nasa soul yun. Kaya yung ating soul, yun yung mag-enjoy ng bliss o ng kaligayahan sa langit. Or siya magsasuffer ng torment sa hell. Depende sa ating desisyon. Di ba? Siyempre, pagka tayo sumusunod kay Lord, pag nag-enjoy ka, it's your soul. No? Anduron yung ating pakiramdam lahat, pag-iisip, kasama ang pagpapasya. Kaya kung ano ang ating nakalaman sa ating mga kaisipan, apektado lahat ng ating aksyon, di ba? Decision at action. No? May kasabihan tayo nun, di ba? Yung thought produces, kapag ka ito'y nadagdagan yung thought produces, ano yan? Attitude ba yan? Attitude produces habit. Habit produces action. Culture. O, basta yun eh. Sunod-sunod eh. Mahalaga talaga yung isipan natin. And it leads you to your destiny. No? So kung ano naman ang utak natin, kung makalangit yan, langit yung destiny mo.
Kung makalupa, nako, huwag mong asahang aangat ka. So, mahalaga yung ating inilagay sa ating isipan, sa ating soul. No? It is in our soul where our will resides. Kaya yung decision are made in our soul according to what our mind processed and what our emotions reacted to. Ayun yun eh. Nag-uusap yung mind and emotion. Sabi ng emotion, ayoko sa sinabi niya. Sabi naman ng mind, ano magagawa ko? Yan ang tinanggap ko. No? Kaya anong gagawin ng will? Yung will, susunod lang kung ano ang desisyon ng kung naramdaman ng emosyon. No? Sabi ng will, sige, suntukin natin. Yun. Hello? So, hindi maaari magpasya yung will ng mga hindi inisip, hindi pinroseso ng mind at ng emosyon. Kaya nga sa emotion, pinapatibay natin emotion, di ba? Kaya nga tayo nag-encounter para yung ating emotion ay maayos. Hindi na mag-store pa ng mga galit, no? Mawala na yung mga hinanakit, mawala na yung unforgiveness para magpasya ng tama. Di ba? Nag-encounter, nakapagpatawad. Tama ba? Nabigo, nag-encounter, nakapagpatawad. Di ba? Hallelujah. So, yun yung ating soul. So, paano mape-preserve yung soul? Preserve your soul by undergoing discipleship process. Set your soul free through an encounter experience. Yun nga, kaya tayo nag-encounter para makalaya yung ating mga kaluluwa. Alright? And don't allow to be entangled again with the things of this world. Kaya meron tayong post-encounter para hindi na mabitag muli yung iyong soul sa, alam mo yun, galit, poot, hinanakit, lahat ng bagay na yan. Pag sinabing entangled, parang nalampat na naman. No? Wag na. Malaya ka na. Panatilihin mo malaya ang iyong kaluluwa. Hello? Sa mga nag-encounter kanina, panatilihing malaya ang iyong kaluluwa. Preserve your soul. Okay? Huwag pabayaan na bumalik yung mga unforgiveness, mga bitterness, hinanakit, galit. Malaya ka na. Amen? Preserve that. Mag-post-encounter ka, magpaproseso ka, magpatuloy ka. Para tuloy-tuloy ang paglaya. Alright. How about the body? Yan. Preserve your body. The same verse, now may the God of peace himself sanctify you completely and may your body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Sabi nga natin kanina, our body is the vessel which contains our spirit and soul. Our body is where sin takes hold. Bakit? Kasi nga yung ating body, yan ay may marka ng kasalanan. Andyan yung failure eh. No? Nasa laman talaga. Kaya pag sinabi sa Biblia, gawa ng laman, alam na natin yun. No? Kalaswaan, katakawan, gawa din naman yun. Ba't kayo tumatawa? May sabi ako mali. Marami kasing Kristiyano, akala nila hindi kasalanan yun. Diba? Yung indulgence ba? Yung indulgence, katakawan ibig sabihin noon. No? Alam mo, gusto ko ng ice cream. Nanginginig pa. Parang adik ano. So, malaga na maunawa natin yung laman. Andi diyan ang isa pang labanan. No? The works of the flesh. Kaya nga, mahalaga na maunawa natin kapag tayo tumanggap na kay Lord yung Espiritu, palakasin para yung flesh, yung body, ay makakaiwas sa gawa ng laman. No?
Makakaiwas, hindi maaari, hindi. Pag malakas sa espiritu mo, di ba? Kaya nga, meron tayong kwento na kung anong pinapakain mo, yun ang lalakas. Di ba? Kung pinapakain mo yung espiritu mo, yun ang lalakas. Okay? Kaya wag mo nang balikan yung mga dati na nagpapalakas sa iyong flesh. Alright? Sabi sa Romans 8:13, "For if you live according to the flesh," pangalunya, lahat ng yan, no? Fornication, sabi niya, "you will die." Wala talagang kahantong ang maganda yun. "But if by the Spirit of God you put to death the deeds of the body, you will live." Sabi sa ibang mga translation, patayin nyo ang pita ng laman. Grabe, no? Ipinapako sa krus yun. No? Hindi madali, pero sabi nga natin, it's a decision, it's a commitment, it's hard work. Pero, pagtatagumpayan mo yan. Ang magandang balita, magtatagumpay ka. Bakit? Kasi Espiritu ng Diyos kasama mo eh. At kasama mo yun, nananahan na sa iyo yun. Di ba? Colossians 3:5, ganun din sinasabi. "Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry." So lahat ng gawa na yan ay gawa ng laman. Sabi nito, patayin ninyo. No? Hello? Diyan pa ba kayo? Buhay pa ba kayo? Yes! Ang sabi natin patayin yung gawa ng laman, hindi ano ha. Buhay natin yung ating espiritu, patayin yung gawa ng laman. Para ma-preserve yung ating katawan sa pagdating ng Panginoon. Dahil pagka dumating ang Lord na preserve natin ang ating katawan, then papaltan niya yan. No? Ang kondisyon na palitan ng ating katawan na isang bagong katawan, i-preserve natin yung ating katawan. No? Ilayo sa pagkakasala. Paano? Romans 12:1. Sabi, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God," alang-alang sa mayamang kahabagan ng Diyos, "ipinamamanhikan ko sa inyo na ialay po ang iyong katawan na buhay na sakripisyo, banal, katanggap-tanggap sa Diyos, na ito ang iyong karampatang paglilingkod," your reasonable service. So, kapag ka sinabing sacrifice, may altar yan. Yung sacrifice, inilalagay sa altar. And that altar is always before the presence of God. No? So sinasabi nito, wag mo nang patayin yung katawan mo. Hindi, dapat patayin. Ialay mo na lang ng buhay na sakripisyo. Sabihin, always be in the presence of God. Yun yung altar mo eh. Yung presence of God. Remain in the presence of God. No? If you are able to develop that, alam mo yung God's presence? If you are able to develop that awareness, yung bang alam mo, presence of God is inside. Di ba? Pag aware kang ganon, ako, hindi ka magkakasala eh. Maiwasan mo yung mga pagkakasala. Bakit? Kasi may nag-check sa iyo, anak, hello, anak. Hello? May mag-check sa iyo eh. Ando na eh. Kino-convict ka na ng Holy Spirit. Amen ba? Amen. So lagi mo siyang kasapin, "Lord, preserve me. Lord, help me preserve my body." Hello? Pagka yun ang ginagawa natin, then we can preserve our body. "Lord, ayaw ko na po ng gawa ng laman. Tulungan mo akong patayin ito." Di ba? Mangyayari yun. Posible yun sa Panginoon. Kung ating pananatili ng ating sarili na living sacrifice. Lagi natin sabihin, "Lord, here am I, a living sacrifice, holy and acceptable to you." Di ba? May awit eh, maganda yung awit na yun. Kaya lang,
Matagal ng awit yun, pero maganda yun. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. Ba? Tayo tumayo sa presensya ng Diyos. Nasa Lord na ma-preserve tayo blameless at His coming. Ma-presenta natin ang ating sarili, ang ating spirit, soul, and body. Nakatanggap-tanggap sa Kanyang muling pagbabalik. Diyan sigurado makakasama tayo ng Lord pagka dumating ang Lord, kasama tayo. Makatitiyak tayo na yung katawan natin ay babaguhin ng Lord. Papalitan niya ng isang katawang hindi na nasisira, hindi na nagkakasakit, hindi na namamatay. At pag kayo titigil sa discipleship, that's the only way where your soul can be renewed. Mababago ang pananaw, titibay, tatatag ang emotion. Lahat ng mga nakaraan, mga past mo ay magiging isa ng katatagan mo. Hindi na kahinaan, kundi katatagan mo na yon. Lahat ng mga pinagdaan ng mga experiences mo ay magiging asset mo na yon. No? Hindi na weakness, kundi asset mo na yon. Father, we are so thankful, God. You are with us today. We are so thankful, Lord, na patuloy mo kaming pinapalakas by your word and by your spirit. We pray, God, right now, patuloy mo kaming tulungan how to preserve our spirit, soul, and body blameless until you come. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Purihin ka, dakilahin ka. Sa iyong ngalan ng Jesus, ang aming dalangin. Amen. Amen.